Magaan ng kanyang katawan nang magising siya. Sa unang pagkakataon, parang ang himbing ng kanyang tulog kagabi. Nang buksan niya ang mga mata, wala na si Gareth sa kanyang tabi. Hindi niya alam kung kailan ito umalis o kung saan ito natulog. Masyadong naging mahimbing ang kanyang pagkakatulog kagabi para malaman pa ang nangyayari sa kanyang paligid. Dahan-dahan siyang bumangon at nilibot ang tingin. Maliit lang ang kanyang apartment, sapat para sa 1 hanggang 2 tao. Hindi kagaya ng villa ni Gareth. Malawak yon at maraming kwartong bahay. Kahit 20 katao pa ang tumira. Hinding-hindi masasanay ang lalaki sa maliit na espasyo. Siguro nang makatulog siya, umalis ito agad. Pinuntahan siguro si Natalie. Mapait na bulong ng kanyang isip. Huminga siya ng malalim. Ayaw niyang sirain ang kanyang umaga. Ano naman kung wala na si Gareth? Dapat lang naman. Bumangon siya at inayos ang kama. Papasok na dapat siya sa banyo para gawin ang morning routine nang pumasok si Gareth. Natigilan siya nang makita ang lalaki. Kumunot ang kanyang noo nang makitang itsura nito. Wala itong t-shirt na suot. Tanging ang itim na apron lamang ang nagtatakip sa hubad nitong pang-itaas. Gising ka na pala, ngumiti ito. I was planning to wake you up actually. Lumapit ang lalaki at dahil iniisip niyang umalis na ito, hindi pa rin siya makapaniwala. Pinatakaan ng magaang halik ni Gareth ang gilid ng kanyang noo. Umawang ang kanyang labi dahil sa ginawa nito. I already cook our breakfast, imporma nito. Magkasalubong ang kanyang kilay at hindi maunawa ng mga sinasabi nito. How is your sleep? Tinignan siya nito ng diretso, kaya naman napaiwas siya ng tingin. Good. Tipid niyang sagot. Tinalikuran niya ito at pumasok na kaagad sa banyo. Nang maisara niyang pinto, saglit siyang napapikit at nagbuntong hininga. Hindi naman na siguro lasing ang lalaki. Pero bakit pa ito narito? Tumuloy siya sa sink at naghilamos. Mabagal ang bawat kilos niya. Maging nang magsipilyo. Iniisip niyang baka sabay silang mag-almusal. Hindi ba dapat kagabi pa umalis ang lalaki? Pagkalabas niya ng kwarto, naabutan na niya si Gareth na nag-aayos ng puting long sleeve. Medyo basa pang buhok nito. Sigurado siyang naligo ito sa banyong naroon sa kusina. Saan ka naligo? Lumapit siya sa lalaki at napansin na basa ang buhok nito. The bathroom in the kitchen. Nakangiti nitong sabi. Maliit lamang ang banyo sa may kusina para yun sa mga bisita at may dala itong damit. Napansin itong paninitig niya kaya inayos ni Gareth ang damit. I asked Christian to send my clothes here. Your clothes? Sinulyapan niyang maliit na tokador. Naglakad siya papunta doon at napaawang ang labi nang makitang ilang damit ni Gareth. What is wrong with this man? Bakit nanditong gamit mo? Baling niya sa lalaki. Tumitig ito sa kanya. Pilitong nag-iwas ng tingin at naglakad papunta sa may pinto. Mabilis siyang sumunod. Gareth, this is my apartment. May bahay ka naman. Bakit nandito mga gamit mo? Lumabas ng kwarto si Gareth at tumuloy sa kusina. Patuloy naman ang kanyang pagsunod. Naupo ito sa pangdalawahang dining table. Magsasalita na dapat siya nang makitang niluto nito. Ham, egg, hotdog at kanin ang nakalapag sa maliit na mesa. Meron pang gatas na mainit pa. Hindi siya makapaniwala. Madalas na siyang nagluluto noon sa bahay ni Gareth. O kaya ay ang mga katulong na pumupunta sa kanila para magluto lang. Kumunot ang kanyang noo at saka inilibot ang tingin. Wala pa si Manang Laura. Did he really cook? Let's eat. Saad nito. Pinagmasdan niyang lalaki. Naguguluhan siya sa ginagawa nito. You cook this? Tanong niya. Marahan na tumango si Gareth. Kahit ayaw ng kanyang isip na maupo, hindi rin ito nasunod dahil kumalam ang kanyang tiyan. Naupo siya sa tapat ni Gareth. Nilagyan nito ang kanyang pinggan ng kanin at ulam bago ito nagsalin ng tubig sa kanyang baso.
Nasaan si Manang Laura? She'll be here anytime soon. Sagot nito at naglagay na rin ng pagkain sa pinggan. Natahimik siya. Isinubo niya ang pagkain at pinilit ang sarili na huwag mangiti. Marunong din naman pala si Garrett sa kusina. Akala niya wala na itong ibang alam. Kung hindi ang magmando sa mga tauhan, the stock on your fridge would not be enough for this week. Imporma nito. Kinunutan niya ito ng noo. Naka-budget na yon. Bakit naman magkukulang? Probably because it's only for one person. Kung dalawa tayong kakain, hindi talaga abot ng isang linggo. Umawang ang kanyang bibig para magprotesta pero naunahan siya nito. I can send Christian to the supermarket. Kailangan ko lang ng listahan. Sumubo ito ng hotdog at nagbaba ng tingin. Or, we can go to the supermarket later this afternoon, after my work. Napamaang siya. Anong pinagsasabi nito? Kagabi ay dito na natulog ang lalaki. Dito na rin naligo at nagdala na rin ng mga damit. Ngayon ay may balak pa itong mag-grocery. Dahil dito nakakain, tinignan niya ito ng masama. You don't live here. Kung kulang ang pagkain, bakit hindi ka sa bahay mo magluto? Nagangat ito ng tingin sa kanya. Medyo seryoso na. I don't want mom to know that we're already living separately. Sad nito. Parang nahulog sa sahig ang kanyang puso. Dahil pala sa mommy nito kaya nagsusumiksik si Garrett sa kanyang maliit na apartment. Nagbaba siya ng tingin sa pagkain. Ngayon ay wala na siyang gana. Natahimik ang kusina at parang hindi na niya napulot ang kanyang puso dahilan para manlamig na lamang iyon sa sahig. Tumayo siya. Hindi niya kayang ubusin ang pagkain habang kaharap ang lalaki. Wala namang sinabi si Garrett kaya tumuli siya sa kanyang kwarto. Aburido niyang kinuha ang tuwalya at pumasok sa banyo. Kailangan niyang magpalamig dahil umagang-umagay umiinit ang kanyang ulo. Aalis na lang din naman si Garrett kaya mawawala ng lalaki sa kanyang paningin. Halos kalahating oras siya sa loob ng banyo. Nang lumabas siya, hindi niya inaasahan na nasa kwarto si Garrett. May kausap to sa telepono. Yes, I'll be there in a minute. Yun ang huling salita ng lalaki bago ibinaba ang tawag. Mabuti na lamang at nakasuot siya ng roba. Tumuloy siya sa tukador at kumuha ng damit. Naglakad naman palapit si Garrett sa kanya. Nasa labas na si Manang Laura, imporma nito. Marahan siyang tumango, ayaw nang makipag-usap sa lalaki. Nang makuha niya ang damit, humarap siya kay Garrett. Hindi pa rin ito umaalis. Anything else? Malamig niyang tanong, tumitig lang sa kanyang lalaki. Tila malalim ang iniisip. Pagkaraan ay umiling ito at naglakad paalis. Doon pa lamang siya nakahinga ng maluwag. Mabuti na lamang at nakaalis na ito. Samantala sa labas ng apartment, muling itinipa ni Garrett ang number ni Christian. Bago niya pabuksan ang pintuan ng sasakyan, sumagot na ito. I want to know this Marcos Hidalgo. Saad niya sa malalim na boses. All the information that I have to know, gather it as soon as possible. Pareho sila ng paaralan na pinasukan ni Alexandra. Copy that, sir, sagot ni Christian. Ibinaba niyang tawag at pumasok sa sasakyan. Pagpasok niya kanina sa kwarto ni Alexandra, naabutan niyang tumayo ang pangalang Marcos Hidalgo. Nagtataka siya, bakit tatawag sa number ni Alexandra ng ganong kaaga? Kumatok si Manang Laura sa kanyang kwarto kaya pinagbuksan niya ito. Halata ang pangamba sa mga mata nito kaya nagtaka siya. May bisita ka, Alexandra. Mababa ang boses na saad nito. Mabilis na bumaling ang tingin niya sa may pinto at nakitang tinutukoy nitong bisita. Kumunot ang kanyang noo. Ngumiti naman si Natalie at pumasok sa bahay kahit hindi naman niya iniimbitahan. Marahan nitong inilibot ang tingin sa sala bago siya muling balingan ng tingin. Kamusta ng sugat mo, Alexandra? Masuyo nitong tanong. Umasim ang kanyang sikmura. Kahit anong pagpapanggap nitong maging maamo, alam na niya ang tunay na kulay nito. Tumuloy si Natalie sa kanyang sofa at naglapag ng lunchbox sa maliit na mesa. Hindi niya inaasang pupuntahan siya ng babae sa kanyang apartment. Paano nito nalaman kung saan siya nakatira? Sinabi ni Garrett. What are you doing here?
Malamig niyang tanong sa babae. Ngumiti ito ng matamis. I was just worried about you, Alexandra. You look pitiful when we went in the hospital to check on you. Mabutit mukhang nagiging maayos ka naman na. Huwag ka na magpanggap, Natalie. Naglakad siya palapit sa babae. Ano bang sadya mo? Alam naman niyang hindi ito nag-aalala sa kanya. At para puntahan pa siya ng babae, alam niyang may sasabihin ito sa kanyang importante. O may kailangan ito sa kanya na hindi na nakatiis at pumunta pa sa kanyang bahay. Nakita niya ang labis na pagpipigil sa mukha nito. Pilit na pilit pa rin ang ngiti nito. You're so ungrateful, don't you know? Nilingon niya si Manang Laura na nasa kusina. Kung siguro binilin niyang huwag tatanggap ng bisita, ay baka hindi nito papasukin si Natalie. Pero alam niyang kilala ng katulong si Natalie. Matagal din itong naging nobyo ni Gareth. Ano bang gusto mong sabihin nang matapos na tayo? Unti-unting napanis ang ngiti ng babae. Tumayo muli ito at nagbaba ng tingin sa dalang lunchbox. Iniabot iyon ng babae sa kanya. I brought you this. Sabi kasi ni Gareth, mahilig ka sa mga seafoods. Maligaya nitong saad. Nanatili sa ere ang kamay ng babae, tinihintay na abutin niya ang lunchbox. Sinabi ni Gareth, pabulong niyang saad. Come on, Alexandra, you're not that mean to reject my kindness, right? Masuyo nitong sabi, gusto niya itong pagtaasan ng kilay. Pero para matapos ng usapan nila, tinanggap niya ang lunchbox at balak na sanang ibigay ito sa katulong. Maagap na nagsalita si Natalie. You have to open it. I personally requested my chef to cook it for you. Nangingiti nitong sabi. Ngayon ay nagsalubong ang kilay niya. Wala sana siyang planong buksan iyon, pero inabot ni Natalie ang gilid ng lunchbox at binuksan yon. Dahil hawak niya pa ito, mabilis na nuot sa kanyang ilong ang amoy ng hipon at patis. Masyadong matapang ang amoy nito, dahilan para mapapikit siya at mabilis na maramdaman na umakyat ang likido sa kanyang sikmura. Alexandra, tawag ni Manang Laura nang mapansin na halos mahimatay siya. Nabitawan niyang lunchbox at natapon yun sa sahig. What is wrong? It's only a shrimp soup. Si Natalie na kunwari nagulat. Humawak siya sa armrest ng sofa, samantalang dumalo sa kanya si Manang Laura. Diyos ko, ano nangyari, Alexandra? Umiling siya. Hindi pwedeng masukan na naman siya. Ngunit hindi niya mapigilan, parang hinahalo kaya ang kanyang tiyan. Kagabi ay nahilo siya sa amoy ng bawang. Ngayon ay nahihilo siya sa amoy ng hipon at ng patis. Alam niyang sinadya ni Natalie ang bagay na ito, pero paano niya nalaman na sensitibong pang-amoy ko, lalo na sa hipon? Tinignan niya ang babae, nakakunot noo ito sa kanya. What is wrong with you, Alexandra? Inosenteng tanong ni Natalie. Hindi tugmang malanghel nitong mukha sa masama nitong ugali. Umayos siya ng tayo at hinawakan ng babae sa braso para kalad ka ring palabas ng bahay. What the heck is wrong with you? Sigaw nito, tinulak niya palabas ng pinto si Natalie. Humawak siya sa hamba ng pinto na maramdaman na nahihilo na naman siya. Mapait na ngumiti si Natalie. You're so pathetic, kaya siguro pumupunta dito si Gareth ay dahil nagpapaawa ka. Hinawakan niyang kanyang tiyan, nasusuka na siya. Or maybe you already told him that you're pregnant? Galit nitong sabi, napamaang siya. Parang saglit na tumigil ang mundo sa sinabi nito. Anong sabi mo? Gulat niyang tanong. Akala mo hindi ko alam? Nagtaas to ng kilay. You were trying to deceive Gareth. Nung nasa jewelry store kami, pumasok ka. I saw the baby's clothes scattered on the floor. Galit nitong sabi. Naalala niya nung mabilis niyang pinulot ang mga damit ng bata sa takot na makita yun ni Gareth. Pero nakita pala yun ni Natalie. Humakbang to palapit sa kanya. Nagliliyab na ang galit sa mga mata. Gone the sweet and innocent Natalie. Ang kapal mo rin talaga, no? You're planning to use your baby to win Gareth's heart. Nagpanting ang kanyang pandinig. Umayos siya ng tayo't sinalubong to. Isang hakbang lang ay nasa harap na siya nito. Nabigla si Natalie sa kanyang ginawa. Don't you ever insult my child, Natalie. Malamig niyang saad. Ito bang pinunta nito? Ang hamakin at insultuhin siya at ang batang nasa kanyang sinapupunan? And to make things clear, I'm not as pathetic as you are.
Kung may nagpapanggap na kaawa-awa sa atin, ikaw yun. Marina tumikom ang bibig nito. Witch! Sigaw nito sa kanyang mukha nang makabawi. Do you think na pipiliin ka ni Garrett dahil buntis ka? You know him very well. He'd probably tell you to get rid of the baby. Ang tapang sa kanyang pusi saglit na napalitan ng takot. Rumeflekta iyon sa kanyang mata. Tama si Natalie, isa yun sa dahilan kung bakit hindi niya magawang sabihin kay Garrett ang kanyang pagbubuntis. Natatakot siya na manggaling mismo sa bibig ni Garrett na ayaw nito sa kanyang pinagbubuntis. Ngunit walang kasalanan ng batang sa kanyang sinapupunan. Kung pagkakamali man ito, hindi dapat madamay ang bata. Sumilay ang mapang insultong ngiti sa labi ng babae nang makita siyang natigilan. I guess you already know what will be Garrett's reaction. Sad nito. Mula sa dala nitong mamahaling bag ay naglabas ng tseke ang babae. Mabilis tong nagsulat at nilahad sa kanya. Tinignan niya ang kamay ni Natalie na may hawak na tseke. Ngumiti ito sa kanya at tinawakan ng kanyang kamay para ibigay ang tseke. Maybe that would be enough to sustain yourself and your child. Tinignan niya ang tseke, 10 milyon na nakalagay doon. Umasim ang kanyang mukha. Galing siya sa hirap at alam niyang halaga ng pera sa buhay ng isang tao. Pero lalong alam niya na hindi mabibili ng pera ang kanyang dignidad. Nagangat siya ng tingin sa babae. Ano to? I'm paying you. Don't ever tell Garrett about the baby. And here, nagabuto ng panibagong tseke. It's for signing the divorce paper. Panibagong 10 milyon ang ibinigay nito sa kanya. Parang may pumipiga sa kanyang dibdib. Ang baba pala talaga ng tingin sa kanya ni Natalie. She thinks that she can pay me for everything? Mariing itinikom ang bibig at pinagmasdan ang mukha nito. Isn't it enough? I can give you more. Mayabang nitong saad. Mapait siyang ngumiti. Kinuyom niyang kamay at nalukot naman kaagad ang tseke. Napaawang ang labi ni Natalie nang makitang ginawa nito. Kita ang gulat sa mga mata nito sa ginawa niya. Akala talaga nito hindi niya matatanggihan ang pera. Hindi lahat ng bagay na bibili ng pera. Tinapon niya sa dibdib ng babae ang lukot na tseke. Napamaang ito. Kita niyang gulat at galit sa mga mata ni Natalie. Tingin ko mas kailangan mo ng pera. Buy some manners. Tinalikuran niya ito, ngunit mabilis tong kumilos at tinawakan ng kanyang braso. Marahas siyang hinila pabalik at pinaharap. Dumapo sa kanyang pisngang malakas nitong sampal. Napabaling siya sa kabilang direksyon dahil sa sampal nito. Malakas yun na pakiramdam niya ay saglit na namanhid ang kanyang mukha. Nang makabawi dahan-dahan niyang inayos ang sarili. Humarap siyang muli sa babae at nakitang matinding galit sa mga mata nito. Magsasalita pa lang sana si Natalie. Nang suklian niyang sampal nito, mabilis na napabaling ang mukha nito sa kabilang direksyon. At bumakas ang kanyang palad sa pisngi nito. Halata ang gulat sa mukha nito nang ibalik nitong tingin sa kanya. How dare you? Malamig niya itong tinignan. Ayaw niyang maging bayolente. Hindi siya ganon. Pero kung sasaktan ni Natalie, ay may dahilan siya para saktan din ito. Hindi niya gustong ubusin ang enerhiya sa walang kwentang bagay, kaya tinalikuran niyang babae at pumasok ng apartment. Dahil sa gulat sa kanyang sampal, hindi na ito nagtangkang pigilan siya. Malakas niyang ibinagsak ang pinto at malalaki ang hakbang na nagtungo sa kanyang kwarto. Dahil sa frustrasyong nararamdaman, ay mabilis na nagsitulong kanyang mga luha. Samantalang madilim ang tingin ni Natalie sa apartment ni Alexandra. I could lit her house on fire. Pwedeng-pwede kong sunugin ang bahay ng babaeng yan. Himutok niya sa sarili. Dahil sa galit ay pinulot niya ang tseke at nagmartsyang umalis. Pagkapasok niya sa kotse ay naghihintay na sa kanya ang kanyang driver. Ah! Sigaw niya sa matinding galit. Pinunit niya ang tseke at inihampas sa upuan ng dalang bag. How dare she? Anong pinagyayabang niya? She's a lowly, filthy woman. Napulot lamang siya ni Garrett sa basurahan pero kung umusta ngayon parang kung sino na. And she can hit me back? Hinawakan niya na mamanid na pisngi at mas lalo lamang nagnitngit ang kalooban. Sanay siyang palagi siyang pinapabura ng lahat kaya para masampal ng isang Alexandra lamang, hindi niya yun matanggap. Kinuyom niyang palad at gusto niyang manakit ngayon ng tao. Simula pa kahapon na hindi siya kinakausap ni Garrett.
Nangako tong pupuntahan siya sa ospital pero maski ang anino nito ay hindi nagpakita. Naubos ang kanyang pasensya sa ginawa nito. Hindi niya alam kung umiiwas ba to o ano. Hindi naman ganito si Gareth noon. Kahapon ay ilang beses niyang sinubukang tawagan ang number nito pero hindi sumasagot. Kagabi pa masama ang pakaramdam niya at ngayon talagang lumaban pa sa kanya si Alexandra. Muli niyang inihampas ang bag sa upuan. That little witch! Pinikit niya ng marinang mga mata. Naiiyak siya sa frustration na nararamdaman. Sumisikip ang kanyang dibdib dahil sa matinding galit. Siya ang pinaka-importanting tao sa buhay ni Gareth. Mahal na mahal siya nito. Pero bakit ngayon ay hindi na niya makumbinsi ang sarili na ganun pa rin ang nararamdaman nito para sa kanya? Hindi niya kayang mawala si Gareth. Kagabi ay halos hindi siya makatulog dahil hindi pa ito bumibisita. Ayaw din itong sagutin ang kanyang tawag. Ngayong umaga niya lang nalaman na sa apartment pala ng babae na tulog si Gareth. Bakit? Bakit matutulog si Gareth sa bahay nito? What did they do? Pumatak ang luha sa kanyang pisngi ng samot-saring imahe ang pumasok sa kanyang isip. Ah! You whore! Sigaw niya. Alam niyang gagawin ni Alexandra ang lahat para maagaw si Gareth sa kanya. Sigurado siyang inakit nitong lalaki kagabi. Hindi niya pwedeng hayaan na agawin na lang ni Alexandra ang lalaki sa kanya. Muli ay nagtipas siya sa kanyang phone. Kailangan niyang makausap si Gareth. Ilang beses na nagring ang number nito pero kagaya kagabi hindi ito sumasagot. Mariin na nagtagis ang kanyang bagang. Nilingon niya ang apartment, namumula ang kanyang mga mata dahil sa galit at luha. You will regret this, Alexandra. Muling kinatok ni Manang Laura ang kwarto ni Alexandra. Alam niya nag-aalalang matanda sa kanya kaya kahit na may bahid pa ng luhang kanyang mga mata, pinagbuksan niya ito. Ayos ka lang ba, Alexandra? Gusto mo bang gawan kita ng mainit na tsokolate? O may gusto ka bang kainin? Umiling siya. Ayos lang ako, Manang. Gusto ko lang magpahinga. Alam niyang hindi narinig ni Manang Laura ang pag-uusap nila ni Natalie dahil abala to sa paglilinis ng natapon na pagkain. Pero base sa reaksyon nito, labis tong nag-aalala. Pasensya ka na, Alexandra. Nag-aalala kasi ako. Bala ko na sanang tawagan si Sir Gareth. Pag-amin nito, mabilis siyang umiling. Manang, kung pwede wag niyo na sanang sabihin kay Gareth na pumunta dito si Natalie. Kumunot ang noo nito, pilit naman siyang ngumiti. Mangako kayo na hindi niya sasabihin kay Gareth. Pero, nakikiusap ako, Manang. Pilit niya, huminga ng malalim ang babae at napipilitan tong tumango. Alam niyang kapag nalaman ni Gareth na pumunta dito si Natalie ay magtatanong to sa kanya. Pagod na siya sa problemang ito. Itutuloy niya pa rin naman ang divorce nila ng lalaki. Kahit hindi siya bigyan ng pera ni Natalie, hindi niya kailangang suhulan. Alam niya yun lang ang tanging paraan para matahimik na sila. Kapag nakapag-file na sila ng divorce ni Gareth, hindi na siya guguluhin ni Natalie. Hindi na rin manggugulo sa kanya si Gareth. Hindi nito malalaman ang pagbubuntis niya at magagawa na niyang takasan ng lahat ng problemang meron siya ngayon. Alexandra! Nahawakan siya ni Manang Laura sa braso at mabilis na inalalayan. Nahilo siya saglit at parang mawawala ng malay. Naku, Alexandra! Taranta nitong sabi. Dinala siya nito sa kama. Nang may baba siya, nakaramdam siya kaagad ng matinding pagod. Hindi na niya maunawaan ang kanyang katawan. Mabilis siyang mahilo, masuka, at ngayon, mabilis siyang mapagod. Ipinikit niyang mga mata at mabilis na hinila ng kadiliman. Pagod na pagod ang kanyang katawan, lalo na ang kanyang puso.